ang muling paggamit ng Dragon Rage Dead, guys. At mga sa pagkakataong ito mga lods ay dito na ibubuhos ng ating bida ang lahat niyang natitirang baraha para pabagsakin ang Evolved Dreamlord Death Amud. At ang plano ni Ilimas na gamitin ang ability ni Rosh upang makapagsagawa ng surprise attack mula sa hindi inaasahang blind spot. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito nang napagtanto ni Limas na napakatigas ng armor ng Dreamlord. Idagdag pa rito ang napaka-overwhelming nitong stats at kakayahan nitong mag-heal gamit ang auto-recovery. Kaya upang tuluyang mawasak ang lahat ng ito, muli niyang ipapakita sa mundong ito kung gaano kalakas ang broken firepower ng isang Heavy Knight. Samantala, napalunok naman si Rosh habang nanginginig at mairing na kinuyom ang kanyang kamao at buong tapang niyang sinabi na gagawin rin niya ang katulad na ginawa ni Sir Ilimas, ang pagkakaroon ng broken firepower. Kaya napalingon na lamang si Ilimas kay Rosh. Ngunit ngumiti siya at sinabing labi siyang nagpapasalamat dito dahil hindi ito nawalan ng pag-asa at sa kabila ng kanilang kasalukuyang sitwasyon, patuloy pa rin itong naniniwala sa kanya. Naisip ni Ilimas na sa current level niya ngayon, imposibleng makagawa siya ng opening para muling makaatake si Rosh laban sa isang Evolved Dreamlord. However, may naisip siyang paraan upang matalo nila ang napakalakas na halimaw na ito. Subalit bigla na lamang nag-charge up ang Dreamlord at malinaw na may binubuo itong napakalakas na kapangyarihan kung kaya't parehong nanglaki ang mga mata ni na Ilimas sa Rosh sa sobrang gulat kaya hindi na sila nag-atubili pang agad na tumakbo palayo. Habang papunta sa isang malaking bato para magtago, sinabi ni Ilimas kay Rosh na magdash kagad dito papunta sa likod ng halimaw. Agad namang sinunod ni Rosh ang utos na ito at buong kumpiyansang sumagot na gagawin niya. Walang problema. Ngunit huli na ang lahat dahil tuluyang nagpakawala ang Death Amud Centipede ng isang atake gamit ang kanyang skill na Death Needle. Kaya sabay na nagtago ang dalawa sa likod ng malaking bato, ngunit habang patuloy silang pinupunteriya ng Dreamlord gamit ang Death Needle, unti-unting nabibitak ang batong kanilang pinagtataguan. Napansin naman ito ni Rosh at nagulat nang napagtanto niyang tila unti-unting natutunaw ang bato at hindi lamang pala ito dinurog ng halimaw, unti-unti rin itong tinunaw ang bato dahil sa effect ng skill ng Dreamlord na parang may asido bawat needle na pinapakawalan nito. Napatanong si Rosh kay Ilimas kung ano ang game plan nila. Sinabi ni Ilimas na gagamitin niya ang Shield Bash upang papaliparin si Rosh patungo sa napakalaking batong nasa likod ng Dreamlord. At makikita nga natin dito mga lods na halos kalahati na ng batong kanilang pinagtataguan ay unti-unti nang nauubos dahil sa effect ng skill. Itinuro ni Ilimas ang malaking bato sa likod ng halimaw at ipinaliwanag na yun ang magiging blind spot ni Rosh para makapaglunsad dito ng surprise attack. Ang target niya ay ang buntot ng Dreamlord. Sinabi ni Ilimas na gamit ang taglay na speed ni Rosh ngayon, malaki ang tiwala niyang kakayanin nito ang task. At kahit na medyo bakas pa rin ang takot sa mukha ni Rosh, buong tapang naman itong sinabi na kung buntot lang ang kailangan niyang atakihin, siya nang bahala doon. Samantala, tila nagtataka ang Dreamlord dahil hindi pa rin lumalabas ang dalawa mula sa batong pinagtataguan nila. At lalong naging confused ang halimaw at tila na nainis na rin kaya agad itong lumapit upang tingnan kung naroon pa ba ang dalawa. Hindi na rin nagdadalawang isip ang halimaw na agad umatake upang tuluyang wasakin ng batong pinagtataguan ng dalawa. Subalit wala na pala doon ang ating mga bida mga lods at makikita na lamang natin dito ang malaking bato na lalapagan ni Rosh sa likod ng halimaw. At biglang nagulat ang Dreamlord nang napansin niyang nasa gilid lamang pala si Ilimas at Rosh. Ngunit sa mismong sandaling yon, nakahanda na ang dalawa na makikitang nakapatong na itong si Rosh mga lods sa Demon's Rage Shield ni Ilimas habang nakahanda na itong mag-airborne patungo sa itaas upang maisagawa ang kanilang mga pinaplano.
Ginamit ng ating bida ang kanyang shield bash skill at napakalakas ng naging paglipad ni Rosh patungo sa malaking bato. Samantala, biglang napatingala ang Dreamlord nang napansin nitong may isang taong biglang sumulpot sa itaas. Agad itong sinundan si Rosh at tila nag-lock on ang mga mata nito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yun, kumuha si Limas ng Magic Stone at buong lakas itong inihagi sa halimaw habang sinasabing, "Ako ang kalaban mo, alupiyang halimaw na may isang mata." Sumabog sa ere ang Magic Stone na inihagis ni Limas at kumalat ang epekto nito matapos tumama sa likuran ng Centipede. Kaya biglang natigilan ng Dreamlord at napaglazing na lamang kay Limas na naghanda na rin ang ating bida para sa kanilang magiging manu-manong labanan. Samantala, matagumpay namang nag-touchdown si Rosh sa malaking batong kanyang paglalapagan. Doon niya isasagawa ang kanyang pag-atake. At sa sandaling yon, buong determinasyon niyang pinatatag ang kanyang kalooban at nangakong ibubuhos niyang lahat para sa gagawin niyang atake para kay Sir Ilimas. Samantala, naisip din ng ating bida na kailangan niya siguraduhin manatiling nakatuon sa kanya ang atensyon ng halimaw upang magkaroon si Rosh ng sapat na pagkakataong maisagawa ang kanyang pag-atake. Muling ginamit ng ating bida ang life shield, ngunit dahil sa epekto ng skill na ito, nabawasan ng 20% ang health points ni Ilimas, dahilan upang maging 22 HP na lamang ang natitira sa kanya. Samantala, umatake ang Dreamlord kay Ilimas, ngunit sa pagkakataong ito, madali niya itong naiwasan. At habang nagsisitalsika ng tubig sa ground, makikita rin natin dito mga lods ng kumikislap na kuryente sa kamay ni Ilimas. At sinabi nga dito ng ating bida, ngayon na ang tamang kondisyon. Which is ang tinutukoy niya dito mga lods ay ang kanyang health points na bumaba na sa 20% na kinakailangang kondisyon upang magamit niya ang kanyang current strongest skill, ang Dragon Rage Death Gaze. At dito'y makikita natin mga lods ang pagsiklab ng katawan ni Ilimas habang nag-uumapaw ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang buong katawan at dahil sa malaki ang itinaas ng kanyang level kumpara nung sa dati niyang laban kay Malice. Siguradong mas malakas na rin ngayon ang epekto ng kanyang speed at attack boost na aabot sa napakalaking 100% increase. Kaya naman napaatras at tila napatigil ang Dreamlord nang makita ang bagong lakas na taglay ni Ilimas, ngunit determinado ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi siya mabibigo dahil kapag mabigo siya, maaaring yun na ang magiging katapusan niya. At abangan ang next chapter mamaya mga lods. Hindi tayo nakapag-upload kahapon kasi halos magdadalawang araw ang brownout dito sa lugar namin mga lods. Kaya abangan ang next chapter mamaya. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!